talaga na si Raven po yung aking pamangkin na 10 years old na ngayon. Last year po siya. Actually po yung sakit po niya is leukemia. So totoo lang po, mayaman po siya sa sakit, hindi lang leukemia. Ang sakit niya po is leukemia and then na-trace po namin, meron po siya 2013 pulmonary TB of the bone. Yun po yung sakit niya. Bumagsak po lahat yung kanyang platelets. At saka po, nalumpo po siya. 2015, naging bedridden po itong bata to. Actually po, nung time na nakita ko po siya noon na nakahilata, marami po tumubo sa katawan niya. Kung mapapansin niyo po yung picture na yan, binubuhat na lang po siya ng tatay niya. Kasi po nung time na nilagay po siya dyan sa upuan na yan, yung kama niya punong-puno po yun ng dugo at nana. So hindi po siya nakakatulog ng maayos. Tama na po yung tulog niya, parang tulog manok. Ganun po. Umabot po siya ng almost 3 weeks na ganun po yung kanyang pakiramdam. Tinawagan lang po ko ng kapatid ko about sa sakit niya na parang medyo dyan po siya, medyo mataba na. Pero hindi pa rin po siya niya nakakalakad. Binubuhat lang po siya, pinapakain, subo lang. Ang ginawa ko po noong mga time na yon, dahil po sa kawalan naman trabaho talaga yung kapatid ko, every 1 hour, 3 bottle a day. Or every 1 hour, 3 bottle. Isipin niyo po yon. Sa loob ng isang araw, halos nakaubos po kami ng isang bag. Pero wala po sa akin yon kasi noong time na i-confine po siya sa PGH, kailangan po namin at least 100 to 50,000. Dahil po, malaki ang tiwala ko sa Green Barley. Although yung family ko, although yung mga anak ko dyan gumaling, pinag-pray-over ko talaga to. Sabi ko, itong sakit ng pamangkin ko na leukemia, sana Lord, pagbigyan niyo ako na magkaroon man lang ng kahit chance na gumaling. Alam niyo po, within 2 to 3 days, nakakalakad na siya, nakakakain ng maayos. Wala po yung wala po akong doubt sa Barley, pero po nung nakita ko yung pamangkin ko, parang sabi ko, sige po, kunin niyo na lang. Kung kukunin niyo na, kasi kung siya po nahihirapan sa pain, how much more pa kami, ako, pamangkin ko at yung tatay niya. Nagkaroon po kami ng conversation ng tatay niya sa kwarto. Halos, suntukin niya po yung cabinet kasi as in, totally down na talaga siya. Sabi niya lang, ate, kung mawawala, bakit kailangan pa natin ng ganito? Sabi ko, maniwala lang tayo sa Barley. Walang imposible kay Lord. Basta samahan lang natin lagi ng dasal. Alam niyo po, nung time na pinapainom ko siya, sumisigaw po siya ng sobrang masakit sa tenga. Tinupuan po kasi siya ng malaking na nasa dibdib. Na nandito pa rin po yung pilas niya. Nung time po siya na tinupuan po, halos kasi laki po ng dibdib ng normal na babaeng dalaga. Nung pumutok po yun, unti-unti po, hanggang umabot po yung 1 linggo, nakita ko siya nakakalakad na naging okay na. Within 1 month to 2 months, nakabalik na po siya na school. Wala po yung operation. True Barley lang po yun. So naniniwala po ako, walang imposible sa Green Barley. Hindi po isa lang ang sakit ng pamangkin ko. 2 po yan. TB of the bone. Alam niyo po sa totoo lang, hindi mahirap bilang isang dealer sa akin ang mag-alok ng barley. Pero pag once kamag-anak mo na or mahal mo sa buhay ang nasa sitwasyon, nandun talaga dadating yung doubt. Pero ako po sa totoo lang 100%, nandun po talaga yung pagiging faithful ko dito sa Green Barley na to. At thankful po ako. Nagkaroon po kami ng conversation po ng doktor. Sabi ko sa kanya na kung maaari lamang po, pa-clear po yung kung talagang may sakit pa po siyang leukemia. Ito po yung nilabas ng doktor. Multiple abscess.
Kumbaga po, wala na po siya talagang sakit ngayon. Ang sa akin lamang po, nagtuloy-tuloy po kami. Yung pong 3 bottles niya po at 4 bottles a day niya, ngayon po 1 bottles na lang. Hindi po ako nangihinayang yon kesa naman po magkaroon po ng operasyon ng pamangkin ko. Dahil alam ko po, dito sa barley na to, walang operasyon mangyayari at naniniwala ako bilang isang leader, hindi ako nakatingin lang sa ganda ng produkto, kundi naniniwala din ako na lahat tayo na nandito, ang ating adhikain, maging healthy tayo. Kaya nga po sa totoo lang, nung time na pinush ko talaga to, sabi ko ganun, pag ang mga anak ko nung time na gumaling, yung pamangkin ko gumaling, pangako ko sa company, ipupush ko talaga to, hindi lang sa aking mga kamag-anak. Maraming salamat po sa inyo at kay Sir Joey.